Good morning po sa ating lahat at tayo po ngayon ay araw po ng Biyernes, no? March 27. So tayo po ngayon ay may magandang sikat ng araw at biyaya po ng Lord Jesus ang dahilan po niyan, no? At lagi po natin siyang pasasalamatan sa bawat araw na tayo gumigising sapagkat bawat araw is a blessing. Bawat gising is truly a blessing coming from the King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ Himself. So, tayo po ngayon ay meron pong pag-uusapan na napakahalaga, very practical sa atin pong buhay Kristiyano, especially ngayon pong nakikita na po natin na marami na pong na-unfold ng mga prophecies sa harapan po natin. Ano po? So, ito po ay makikita po natin, mga Bibles please. Dala ko po kasi yung Bible talaga na physical Bible na ano eh. 1 Peter chapter 4. Babasahin ko na lang po. Babasahin ko sa chapter 1. Okay, matatapos yan. Basta kung kailan po matapos, sasabihin ko na lang ano. Therefore, since Christ suffered, papasok ko sa inyo. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. So, doon muna po tayo, makikita po natin dito na may reminder po si Peter sa bawat mananampalataya na parang, hey, teka lang, sobra na yan. No? Yung mga ginugol nyo sa mga bagay ng mundo, yung mga bagay na talagang parang sinasabi ng iba na normal, pero yung iba kasi, parang yung mga kasalanan nagiging normal na lang. Hindi po ganon. Bilang nasa grace, may correction po talaga, no? At saka dito, banggitin na lang po natin na yung sinasabi ng Bible na, hey, matagal na kayong naglugmok dyan. Ngayon, iba na ang kaisipan nyo. Di ba? Ito na yung time na dapat mas lalo tayong mag-aral ng eschatology. Ito na yung time na dapat yung mga importante na lang po ang ginagawa natin sa ikabubuti po ng lahat, no? At sa ikabubuti po ng ating pong pananampalataya na rin, no? Sa Panginoon. Dahil ito po yung time nakikita ko po na sobrang ang mga tao masyado na pong focus masyado sa kung ano-ano yung mga lakad po nila na alam na po ninyo na aminin po natin, may mga tao po talaga na ano, na maski Kristiyano na po parang medyo iba pa rin ang priority. Yun lang po sasabihin ko para wala naman po magsabi na yung mga under grace na, uy, nangongondem, nasa grace na. Hindi po ganon. Sa grace may correction po tayo. And if you are under grace, I believe, lahat ang magtutuon sa salita ng Diyos. Di po ba? O, tignan nyo to, verse 3, For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walk in lewdness, lust, drunkenness. Nung unbelievers pa tayo dito revelries, drinking parties, and abominable idolatries. Yung idolatries, yan po ay, sabi nila yung mga pagsamba sa rebulto. Alam niyo, ng Old Testament, ganon. Pero itong makabagong panahon na ito, yung idolatries, yung masyadong pagsamba na, paghanga na sa mga celebrities, parang, parang ganon na, parang sinasamba na nila yan, sa pera, yung ganon. Ngayon sinasabi ng Bible, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, no? Mas maganda pagtuunan nyo na yung importante. At doon sa mga hindi pa mananampalataya, kasi pag hindi mananampalataya po, ay talagang hindi po nila alam yung mga sinasabi ng Bible. At sa mga hindi mananampalataya, tayo ang gagamitin ni Lord para sila po ay hikayatin. No? Kaya, gamitin natin yung hilig nila. Halimbawa, mahilig sila sa entertainment. Gamitin natin yung hilig nila para mahila natin sila sa Panginoon. Hindi yung tayong hihilain nila. The other way. Hindi po ganon. Dahil tayo po ang asin at ilaw ng mundo. No? Hindi naman po sa pagmamalinis, kundi iyan po ang sabi po ng Biblia. No? At ito pong mundong itong panahon na ito talagang dapat sabihin na po natin sa kanyang katotohanan dahil na-unfold na po ang mga prophecies. Sabi niya rito, tingnan niyo mabuti ha. In regard to this, they think it is strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. Yung mga dating kasama ninyo, halimbawa na born again ka, yung mga dating kasama mo, parang ang tingin sa iyo ngayon, parang pinagtatawanan ka na. Dahil hindi ka na sumasama sa kanila. Yun po ang mangyayari talaga. Pero
kung ikaw may puso na believer, dalhin mo rin sila sa Panginoong Hesus. Dalhin mo rin sila sa kanyang biyaya, no? Na makilala nila yung biyaya ni Jesus. Kasi ito na po talaga yung panahon na I believe na unfold na po ang maraming sa prophecy sa panahon po natin ngayon, no? They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. Kasi pag nanatiling hindi mananampalataya ang tao, talagang they will give an account. For this reason, the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Ito po maganda. Makinig po mabuti. 7 hanggang 8. Matatapos na po tayo dito. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in prayers. Sa ating mga believers yan, be serious and watchful in our prayers. Be serious, sabi na nga ni Pedro yan sa atin. Bilin lang naman niya. Sapagkat hindi niyo ba napapansin yung mga na-unfold ngayon ng mga prophecy? And above all things, have fervent love. Ayan, no? Ulitin natin yung 7 hanggang 8. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. And above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. So, ito na po yung panahon na binabanggit ng Bible na talagang naaabutan na po nating na-unfold yung mga bagay na dapat ma-unfold. Okay? Ang prophecy po matutupad, walang makakapigil dyan. Ngayon, yung gera po yan sa Iran at sa Israel, sinasabi nila parang umuokay pero hindi po. Dahil yan po talaga nakikita po natin. Kahapon po may mga nagbigay na po ng ayuda dahil po nakita po yung epekto. May mga binibigyan na po ng ayuda yung mga drivers kasi alam niyo po, epekto po yan ng away sa Israel at saka sa Iran. Aminin po natin yan. Yan po ang pinagmulan yan. At ngayon, pandaigdigan na po yung epekto. No? Kaya tayo mga mananampalataya, sabihin natin yung pinakaugat. Kasi sa mata po ng mundo, parang, sandali, parang ordinaryong away lang naman tungkol sa langis, oil, problems, ang mga bagay niyan. Pero ang totoo, hindi po. May pinag-ugatan po yan at biblikal ang pinag-ugatan nito. At marami na pong propesiya ang natutupad sa panahon natin ngayon. Okay? At ang diwa ng mga tao, makikita mo, iba na po. Masyado na silang focus sa kung ano yung mga masasabi nating worldly na kanilang ginagawa. Mga unbelievers po eh. Kaya ang unbelievers po hindi natin huhusgahan. Ang mga unbelievers po i-sharean natin ng good news. Kasi nakikita natin na talagang for them, ang kabuuan ng buhay nila, yung possession nila. Hindi nila alam, parang dayami yan na ang dayami matutupok, madaling masunog. Alam niyo po ba yung mga kaaway ng Diyos sa Old Testament, ikinumpara niya sa dayami. Kasi sa lahat po ng uri ng madaling masunog, ito po ay ang dayami. No? Kaya pag buksan mo lang ang phosphorus sa dayami, mag-aapoy agad yan. Ganyan po inahalin tulad ng Diyos yung mga malalaking bansa na gustong kumalaban sa pinili niyang bayan, sa dayami. No? Sa atin din po mga mananampalataya, makikita po natin ang mga tao ngayon humahawak na sa mga material na bagay, possession, parang dayami lang lahat yan. Madaling masunog. Pinakamadaling masunog. Kaya bakit ka mag-aaksaya ng panahon mo sa mga bagay na mga kamundong ganyan na madaling masira? Bagkus hanapin mo yung eternal. Ito ay ang Messiah. Huwag kang gagaya kay Esau na pinagpalitan kanyang birthmark. Kasi yung birthmark po kasi may patungkol po yan ultimately sa Messiah. Ibig sabihin, yung may birthmark, sa kanya po magmumula ang lahi ng Messiah. Pero hindi mahalaga kay Esau yon kasi pinagpalit niya sa isang platitong pagkain. Ganyan din po ang ginagawa ng maraming tao ngayon. Wala silang pakialam sa mga bagay na eternal, mga bagay na mga mundo lang, mga worldly, ang mahalaga po sa kanila. At huwag tayong gagaya kay Esau sapagkat alam po natin ang kanyang sinapit. Okay, ganun lang po gusto ko sabihin ngayon. At ang mga nangyayari po sa mundo ngayon, tingnan po natin, very exciting po sa ating mga mananampalataya na nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ano po? Pero sa iba, parang ordinary lang ito. Pero no, iparating natin sa kanila, mahal sila ng Panginoong Jesus, and anytime na darating na si Jesus. Maging ka-good vibes na kayo, share this video, share the love of Jesus sa lahat.